Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa banal na misang ito, patuloy tayong humiling sa ating Panginoong Hesukristo para sa ating mga natatanging kahilingan, lalo tigit ang mga kahilingan ng pagpapagaling ng ating mga karamdaman. Yun din mga kapatid, sa ika-23 linggo sa karaniwang panahon, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon kung paanong kailangan natin ang kanyang gabay sa ating pamumuhay, sa ating pananampalataya, at lalo tigit ang kanyang karunungan sa ating radikal at patuloy na pagsunod sa Kanya bilang mananampalataya at bilang mga binyagan ni Kristo. Nang bawat isa sa atin ay mayroong gampanin na dapat nating isabuhay sa araw-araw. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiringguang. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino, kung gayon, ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makakaalam ng iyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng iyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang, maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglayin na bulaklak. Kung gumagabi, nalalantat bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na nahihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay, ipadama yaong wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naaakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin yon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid sa Panginoon. Kaya't kung naaari mo kung tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang manggugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakitas nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sino mang hari na nakikipagdigma sa kapwa-hari ay hindi muna uupo at pag-aralang mabuti. Kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan, at kung hindi niya kaya, malayo pa ang labanan, ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, ang atin pong narinig na mga pagbasa at ebanghelyo sa linggong ito ng ating pagdiriwang ng banal na misa ay tila isang hamon. Isang hamon para sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga binyagan na namumuhay sa isang lipunan na alam natin na punong-puno ng mga pagsubok o krisis sa buhay.
Sa ating mga narinig na mga pagbasa, 3 karunungan o 3 bagay ang mahalagang punto ang binibigyang diin. Una, ang karunungan. Pangalawa, ang pagkakapatiran. At ang pangatlo ay ang tunay na halaga ng pagsunod kay Kristo. Ating narinig sa unang pagbasa mula sa karunungan, sabi ng pagbasa, ang mga bagay sa lupa ay mahirap mahinuha at ang mga bagay sa langit ay lalo pang mahirap. Kaya mga kapatid, kitang-kita natin sa ating bayan, sa ating lipunan, sa ating pamayan ng Kristiyano, na kung wala ang tunay na karunungan ng Diyos, nagkakawatak-watak ang bawat isa. Maraming desisyon ang ginagawa para sa pansarili, para sa pansariling interes, maging ito man ay sa ating tahanan o maging ito man ay sa ating lipunan, ito man ay sa politika, ito man ay sa hanap buhay, sa negosyo at kahit sa pang-araw-araw na buhay ng bawat isa sa atin na walang pagsasalang-alang sa kabutihang panlahat. Kaya nagkakaroon ng korupsyon, nagkakaroon ng pananamantala, nagkakaroon ng kahirapan. Kaya nga ipinapaalala sa atin, ang karunungan ay kaloob ng Espiritu Santo, kaloob ng Espiritu ng Diyos. Kung ang mga pinuno o ang manamumuno at bawat isa sa atin ay mananalangin at hindi hihingi ng karunungan sa ating Panginoong Hesukristo, mas magiging makatarungan ang ating mga desisyon sa buhay at mas nagkakaroon ng prioridad ang kabutihan ng nakararami kaysa ating sariling pang-interes. Kaya sabi ng isang kanta sa atin ay walang kahit na sino ang nabubuhay para sa sarili lamang. At sa ating ikalawang pagbasa, sinasabi sa atin na bilang mga Kristiyano, tayo dapat ay magkakapatid, no? Pagkakapatiran. Ipinakiusap ni San Pablo na tanggapin si Onesimo hindi na bilang alipin, kundi bilang kapatid kay Kristo, sapagkat siya ay isang mananampalataya kay Kristo. Sa ating lipunan, napakaraming Onesimo. Mga kapatid nating madalas, hindi binibigyang halaga. Mga kapatid natin na mga maralita, mga kapatid natin na mga magsasaka na nagpapakain sa atin, ngunit sila pa ang mahirap. Sila pa ang nagdurusa. Sa ating mga manggagawa na napakaliit ng tinatanggap, halos hindi magiging sapat o hindi talaga sapat para sa kanilang pamilya. Ngunit sila ang kumikilos ng sobra. Sila ang kumikilos ng marami. Ngunit sila ang kakaunti ang kanilang natatanggap. Mga kabataan na kulang o walang oportunidad sa edukasyon, napakarami. Ang mga kabataan na hindi nag-aaral, marami tayong sinisisi tungkol dito. Ang kanilang magulang, ang kanilang interes. Ngunit yun ba talaga ang kakulangan? O baka naman nagkakaroon tayo ng hindi pagbibigay halaga sa lahat ng mga ito. May mga pamilya din na nasalanta ng maraming kalamidad. Lalo na sa mga panahon ngayon na punong-puno tayo ng kalamidad. Ngunit pagkatapos ay lalaban lang. At sasabihin na hayaan at bumangon tayo at uulit na naman ang lahat. Ito ba ang pamayanan na nais nating maihandog sa Diyos? Bilang mga Pilipino o bilang mga Kristiyano, bilang isang bansa na kung ituturing ay isang Kristiyano, isang bansa na puro panalangin. Ngunit ganito ang nangyayari. Sa lansangan, marami tayong nakikita
lalo na sa mga malalaking syudad, ay marami tayong nakikita mga street dwellers. At tinuturing natin sila na mga walang kwenta sa lipunan. At ayon sa isang survey, umabot po sa 4.5 million sa buong bansa ang homeless. Hindi natin pansin dahil may higit 100 milyon tayo, ngunit ang bilang na yon ay napakarami. At ang concentration noon ay nandito sa Metro Manila. At mahigit sa 2/3 noon, marami, ay mga kabataan, hindi nagkakaroon ng access sa kanilang edukasyon at sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ba ang pagiging pagkakapatiran na meron tayo? Ito ba ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya? Mga kapatid, tayo'y hinahamon ng ating mga pagbasa na dapat magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa. Madalas tinitingnan sila na pabigat sa lipunan, ngunit ang pananampalataya ay nagtuturo sa bawat isa sa atin. Gaano man kaliit sa paningin ng mundo, ay may dignidad at halaga sa mata ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nananampalataya, hindi lamang nakaluhod, kung hindi nakikibaka, nakikiisa para sa katarungan at pagkakapantay-pantay at pangangailangan ng bawat isa sa atin. Kaya naman sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng Diyos ng tinatawag nating radikal na pagsunod sa Kanya. Kung mapapansin ninyo, sinabi ni Jesus, ang sino mang sumunod sa Kanya, sino mang umiibig sa Kanyang ama at ina, at asawa at mga anak, mga kapatid, maging ng kanyang sarili, higit kaysa Diyos, ay hindi maaaring tawaging alagad at tagasunod ni Kristo. Hindi nga po ba biyaya ang buhay ng Diyos sa atin? Biyaya ng Panginoon ang ating pamilya, ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang. Ngunit bakit sinasabi ito ni Kristo? Mga kapanalig, tinuturuan tayo ng Diyos na higit sa ano paman sa mundong ibabaw, napakalaga at una dapat ang Panginoon. Mahalaga ang lahat ng bagay na meron tayo na pinapahalagahan natin, lalo tigit ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang bawat isa sa atin, sapagkat biyaya ito ng Diyos. Ngunit napakahalaga na ang ating buhay nawa ay nakaayon sa kalooban ng Diyos, nakasunod sa kalooban ng Diyos sa ating pananampalataya, at una sa araw-araw ang panalangin at pagtawag sa Panginoon. Sinasabi natin, kapag wala ang presensya ng Diyos, hindi natin kayang harapin anumang hamon sa buhay. Kaya naman, ang hamon na ito, na tayo ay maging matapat o tapat kay Kristo kahit mahirap. Kung tutusin, mas madali pa sa marami na manahimik na lamang sa harap ng maraming katiwalian at maraming bagay na nagaganap sa mundo, tumalikod sa mga maraming isyu ng lipunan. Uunahin na lang ang sariling kaginhawaan. Sarili ko na lang ang uunahin ko. Pero sinasabi ni Jesus, kung nais mong sumunod, handa ka bang magsakripisyo at manindigan para sa katotohanan? Pag hindi ka handa, hindi ka rin handa na sumunod sa Kanya. Kapag hindi ka handang sumunod radically sa ating Panginoon, sa ating panalangin, sa pagsasabuhay nito, marahil ay hindi rin tayo nararapat tumanggap ng biyaya ng Panginoon sa ating buhay, sa ating hinihiling. Kaya sa ating panalangin, isama natin palagi ang mga taong naghihirap. Wala man tayong malaki o maraming nagagawa para sa kanila. Ngunit ang panalangin na meron tayo sa kanila ay sapat na sa Panginoon. At kung tayo ay may maibabahagi pa higit dito, ay mainam. Ngunit huwag nating pabayaan at isang tabi ang mga bagay na ito. Mga kapatid, sa huli,
sa harap ng maraming bagay na nangyayari sa ating buhay, kahirapan, pagkasira ng kalikasan, maging sa kasalukuyan na korupsyon at pagkawatak-watak ng maraming pamilya, dala na ng maraming bagay, mga hamon sa kanilang buhay, lalo na ang ating mga kapatid na mga OFW na palaging wala sa pamilya. Doble-doble ang hamon na hinaharap. Napakahalaga ang mga bagay na dapat nating tandaan na itinuturo sa atin ng Diyos. May malinaw na direksyon ang sinasabi ang ating Panginoon. Humingi ng karunungan, una mula sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ituring ang bawat isa bilang kapatid na may dangal at mayroong karapatan. At sumunod kay Kristo ng buo, radikal, at may handog na sakripisyo at panalangin. Kung ito ay isa sa buhay natin mga kapanalig, unti-unti nating mababago, hindi lang ang ating sarili, kundi ang ating lipunan at pamayanang Kristiyano. Harinawa ang ating mga pagbasa maging hamong tunay sa ating patuloy na paglalakbay sa mundong ibabaw. Amen. Atin ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapaalala sa atin ngayon ng Panginoong Hesus na kung nais nating maging alagad niya, dapat natin siyang mahalin ng higit sa lahat. At handang magpasa ng ating krus ng buong tapang at tiyaga. Ipanalangin natin ang lahat ng nagdadaan sa matinding hirap ng buhay, kasama na ang ating mga sarili. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Naway ang simbahan ay maging maningning na halimbawa ng katapatan sa mga tuntunin ng mabuting balita at kailanmay di ito ipagpalit sa material na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Naway dinggin ng ating kabataan ang panawagan sa kanila ni Jesus na buong pusong sumunod sa Kanya at maglingkod sa mga kababayang na pagkakaitan, walang tirahan, inaapi at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Naway maging tapat sa kanilang mga pangako hanggang kamatayan ang lahat naman nagtalaga sa Diyos ng kanilang sarili sa pagpapari o buhay relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Naway ngayong ipinagdiriwang natin ang pambansang buwan ng mga katekesis, ang ating mga katekista ay laging maging mga inspirasyon sa kanilang salita, sa loobin at gawa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Panginoon, ikaw ang aming tanging yaman, pag-asa at buhay. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tapat sa iyo sa bawat saglit ng aming buhay upang makatuloy kami sa kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. Nanaway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gawin din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling, nautos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, ito si Kristong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa iyong salita at piging na banal. Ang iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami mapakinabang sa buhay na iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag kanyang paggaling at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.